Baha ay malapit ng lipulin ang dakilang bayan. Ngayon ay 7 ng bituin. Handa akong isakripisyo ang buhay. Hiling ko sa langit na bigyan ng pag-asa ang dakilang bayan. Ang mortal, sumilip sa langit. Patron ng langit, ang iyong muka. Kamahalan, nakita ko na ang makaliligtas sa dakilang bayan. Sino siya? Sa isang maliit na bayan, sa Zafra. Sa kanilang maharlika, may isang tao. Mapapawi ang bigati. Ano man ang halaga, kamahalan, kailang siya'y humingi ng tulong. Siya'y si Gino Santi. Patron ng langit. Puno mga kamo. Agad yung tulungan ng padron. Sino sa inyo ang nakakakilala kay Ginoong Santi? Kamahalan. Tungkol sa kanya, may narinig akong kakaibang kwento. Sabi, Matandang haring Zafra sulong ng mga libro. Matagal na tagtuyot sa Zafra. Mga tao'y nagugutom. Nagpapalitan ng anak. Walang katapusang gulo. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Santi ay dumating sa Zafra. Mula noon, natapos ang tagtuyot. 3 taon na maayos. Unti-unting umangat. tagtuyot linis ng tubig. Mayroon ba siyang kapangyarihan? Siya ang makaliligtas sa pighati. Ipahayag ang aking utos. Si Don Julio ay pupunta sa Zafra. Ano man ang halaga, kailangan makiusap kay Ginoong Santi na tulungan ang dakilang bayan. Hindi ko ipapahiya ang dakilang bayan. Ginoong Santi, ang China at Son ay nag-aaway. Ang lupa ay gumagalaw. Mangyaring puntahan ng aming bayan at protektahan ang ugat ng alupihang? Huwag kang malain ang isda. Sino? Nagpangako ako sa pamilya Zafra. Ang kontrata ay hindi pa tapos. Hindi maaring umalis. Kayo, dapat na kayong umalis. Tatlong taon na ang nakalipas, ipinagpalit ni Zafra II ang kanyang kaluluwa para humili ng aking pluma at bigyan ng 2 kasulatan ng pagligtas para pigilan ang alupihang ng galit ng mga iskolar. Haring Zafra II, alam kong sinunog ang mga libro at pinatay ang mga iskular. Ngunit ang mga tao ay inosente. Silang lahat ay naghihirap. Walang pag-asa. Ako ito, handang ipagpalit ang aking kaluluwa sa iyo, Ginoo. Litasin ang Zafra! Litasin ang Zafra! Ngunit, para iligtas ang Zafra, ang 2 kasulatan ay itinayo sa ugat ng alupihang. Binaba ang 8 bato ng pagligtas at pinigilan ang alupihang sa aking fishing rod. 3 taon na ang lumipas. Sa oras ng tanghali bukas, ang panganib ng Zafra ay matatapos. Kung hindi, babalik ang mga kaluluwa. Ang Zafra ay haharap sa malaking panganib. Ginoong Santi, inanayahan kayo ng konsehal sa bulwagan ng kapayapaan. Nandito na po si Chino! Magalang pumbabati, Ginoong Santi. Tayo! Magalang pong pagbate, Ginoong Santi. Kapatid na prinsipe. Ang lalaking ito, nagpapaalaga sa aking nobya. Hindi niya ako pinapansin. Tama. Di ko maintindihan ano ang nasa isip ni Lolo na ipinagkatiwala sa isang mangingisda, isang mababang uri. Walang ginawa buong araw, kundi mag-fishing gamit ang sira-sirang fishing rod. Tingnan mo, si Ama ay nakaupo lang sa gilid, pero siya ang nasa gitna. Di ko alam kung sino ang tunay na may-ari ng Zafra. Si Ina ay anak ng general. Si Ginoong Santi ay baka gustong agawin ang kapangyarihan ng general. Mga Gino, wala ngayon si Ama. Ako na ang magpapatakbo ng pulong.
Sa palagay ko, ang Zafra ay malakas. Ang mga tao ay masaya. Malaki ang tulong ng pamilya Zafra. Dapat, itayo ang bato ng pamilya Zafra sa kabisera para mapayapa ang mga tao. Ano ang inyong opinyon? Tama si kapatid. Ako ay sumasang-ayon. Kung ganon, ipag-utos na... Di maganda ang ink. Papalitan. Jinong, Santi, mahina ang swerte ng Haring Zafra. Ugat ng alupihang? Hindi matatak. Galing ng sulat! Ang aking mungkahi, ang usapin ng bato. Pag-usapan bukas, sumasang-ayon kami. Heyo! Ang sinabi ko bilang prinsipe, walang isang mababang uri ang sumang-ayon, isang malaking kahihiyan. Prinsip, ano ang iyong opinyon? Since the ministers think the monument should wait, then I, the prince, have no objection. Alam lang nila si Santi. Di kilala ang Zafra. Ang mapang-api na ito. Dapat patay. Ina, May problema ba, Jinong Santi? may bisita. Anong bisita? Prinsipe, si Don Julio, may utos ng reyna, bisita sa Zafra. Ano? May bisita kaling sa dakilang bayan? Ang Zafra sa Silangang Kontinente ay isang maliit na bayan lamang. Anong karapatan natin para magpadala ng sugo ang maharlikang dakilang bayan? Sa 3 taon, sa utos ng hari, naglingkod kay Ginoong Santi. Siya ay propetiko. Talagang mahiwaga. Si Ama at ako ay nagpupursige. Nakita ng reyna ang potensyal ng Zafra. Gusto niyang maging kaalyado tayo. Kung makipagkaalyado ang Zafra kay Reyna Amihan, wala nang pakialam sa konsehal. Madaling madaya ang mangingisda na ito at ipatapon. Ipasa ang utos ko, punong tagapayo. Ibalita ang pagdating ng sugo ng dakilang bayan. Utusan ang templo ng pagbate. Natanggapin sila ng may malaking paggalang. Walang dapat mapahiya ang Zafra sa harap ng sugo. Opo. Ina, kunin mo ang amoy ng alupihang sa palasyo ng general. Isa yan sa mga kayamanan. Mune, kailangan ko pang alagaan si Ginoong Santi. Ako nang bahala kay Ginoong Santi. Ang sugo ng dakilang bayan ang pinakamahalaga. Huwag mag-alala. Ako ang bahala kay Ginoong Santi. Sige. Kuya, tuloy ba natin ito? Malapit na dumating ang sugo. Maglagay ng anti-poem at sirain ang Zafra. Kung malaman ng konsehal, paano natin ito pananagutan? Gusto ko yan. Ang konsehal ay protektado kay Santi. Kung may ebidensya na siya ay rebeldeng, wala nang makapagligtas sa kanya. Galing sumulat si Ginoong Santi. Ako, gusto ko kopya ng kanyang sulat para ilagay sa bulwagan. Hindi ko alam si Santi. Papayay ka ba? May kakaibang kilos. Hindi sumagot si Santi. Kukunin ko na lang. Kuya, bakit biglang masugatan ang iyong kamay? Ang nasira ay ang linya ng buhay. Kuya, ang lalaking ito ay kakaiba. Huwag na natin siyang galitin. Sumunod ka? Gusto mo pa ba ang Zafra? Ang mangingisda na ito ay nag-aapakan sa atin. Kaya mo tiisin. Hindi ko tiisin. Ginong Santi, ang ik na ito, kukunin ko na. Sa kahon na ito, ang aking sulat. Hindi nakita ng mangingisda. Ang sabi natin, ang totoo. Siyempre naman.
Sugo ng dakilang bayan, makita ang ink ni Santi, siguradong masaya. Ikaw, sigurado ka. Siyempre, sigurado ako. Kuya! Bakit nasira ang iyong tabak? Tabak nasira, kapalaran putol. Putol na ang iyong daan bilang prinsipe. Una, biglang naputol ang linya ng buhay. Ngayon, nabasag pa ang kanyang tabak. Kuya, ang lalaking ito ay kakaiba. Huwag na natin siyang lapitan. Nabasag man. Palitan lang. Ako ang Prinsipe Zafra. Ano mga multo ang makakatalo sa akin? Walang ngunit. Ginoong Santi, kuha ko na ang iyong sulat. Alis. Doon malapit na ang pista. Nakaupo na ang haring. Pinapatawag po ako. Magmadali po kayo sa bulwagan ng kapayapaan. Padala sa bulwagan. Dapat harapin ang sugo ng dakilang bayan para maipakita ang ink ni Ginoong Santi. Opo. May bisita, ibibigay ang ink. Prinsipe, nasaan si Ginong Santi? At ano ito? Ang ink na ito ay ipinadala ni Ginoong Santi para sa bulwagan. Ink ni Ginoong Santi. Nandito na si Ginoong Santi! Ginong Santi, ibinigay mo bang ink sa Dakilang Bayan? Pahiram po natin tingnan. Sa oras na makita ninyo ang tula ni Ginoong Santay, tingnan natin kung makatawa pa kayo. Oo nga, Ginoong Santi. Ipakita natin sa lahat. Maglibang po kayo. Ginoong Santi, patay ka na ngayon. Ang ink ni Ginoong Santi, napakaganda! Matatag ang sulat. Deserve mo ang tagapang-alaga ng bayan. Ang galing na niyong ink! Pinapahalagaan kita! Dagat ng pighati ay dakilang bayan? Ang ink na ito ay may malalim na kahulugan. Matapos nating lahat tingnan, ikakabit ko ito. Hindi ito ang kinuha ko. Bakit nangyari ito? Nasaan ang kinuha ko? Prinsipe, ito po ang binigay ninyo. Hindi ko po ito ginagalaw. Ikaw! Ginong Santi, huwag mong akalaing makakatakas ka. Hindi kita titigilan. Dumating ang haring! Magandang araw, kamahalan. Magtindig na kayo. Antay na, kamahalan! Fiona, may problema? Malapit na ang sugo ng dakilang bayan. May sasabihin ka ba ngayon? Malapit na ang sugo ng dakilang bayan. Bilang Haring Zafra, dapat nasa harap. Kung hindi, tatawanan tayo ng sugo. Ngunit, itong upuan ni Ginoong Santi. Si Ginoong Santi ay mang-ingisda lang. Bagamat kinupkup ng matandang hari, subalit siya ay tagapaglingkod ng Zafra. Ngayon, sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat? Kung ganoon, nasaan ang aking dignidad? Nasaan ang dangal ng Zafra? Oh, 3 taon na nakaupo si Ginong Santi. Ngayon, harap ng sugo, gustuin pa ba niyang lampasan ako? Tama si Prinsipe. Ginoong Santi, umupo po. Kung hindi ako pwedeng umupo, walang makakaupo. Ama, pakinggan niyo. Ang tapang ng sinabi niya. Ang Zafra ay sa amin, hindi sa pamilya niya. Tama si Kuya. Ang bili ng ama ay tanggapin si Ginoong Santi. Hindi siya ituring na mas mataas, maghari-hari, at maging kasangkapan. Ginong Santi, ipapababa kita ngayon sa bulwagan. Don Julio, nasa bulwagan daw si Ginoong Santi. Palaging may hawak na fishing rod. Malapit na magalit ang dagat. Delikado ang dakilang bayan. Kailangan kumbinsihin si Ginoong Santi sumama sa amin pabalik. Alis!
Ginong Santi, huling ulit ko itong sasabihin. Ang Zafra ay Zafra. Kung ikaw ay lingkod pa rin ng Zafra, umalis ka sa upuan. Kung hindi, Kamahalan, wag. Siya ay bisita ng Maharlika. Huwa. Pinakain namin siya ng 3 taon. Ngayon, ayaw niya akong igalang. Anong silbi ng taong walang respeto? Kamahalan, nakalimutan niyo na po ba? Simula nang si Ginoong Santi, hanggat patakbo ng Zafra, ang dakilang bayan, ay tinanggap na tayo. Hindi po ba ito gawa ni Ginoong Santi? pinaghirapan ito ng ama. Ang mababang tao na ito, walang kinalaman. Zafra 2. Ito ba ang iyong mga anak? Nakita nyo na, walang respeto. Sinisigawan ang hari. Alam mo bang paggalang? Dumating ang sugo ng dakilang bayan! Maraming nagsasabi na sobrang respeto, pero ikaw ay walang galang, kahit nasa bulwagan. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, ikaw ay papatayin ko. Paano niya nalaman? Ang galing ng padron. May pag-asa na kami. Salamat sa iyong ink. Binubuhos ng dagat ng pighati ang dakilang bayan. Sa utos ng Reyna, ibinabahagi ang mga yas. Humihiling ang dakilang bayan kay Ginoong Santi. Ang mga ito ay hiyas ng mundo. Sa utos ng Reyna Dakilang Bayan ay humihiling kay Ginoong Santi. Magtindi kayo. Kayo ay sugo ng langit. Ang paggalang na ito ay hindi ko nararapat. Walang galang, negosyo ng Maharlika. Mga pinuno, wag nang makialam. Kung galitin ang sugo, ang Zafra ay walang pag-asa. Ama. Ginong Santi, Hindi ako nagkakamali. Sugo ng dakilang bayan sa buong silangan, ang kaharian ng langit lumuhod kay Ginoong Santi? Ang lumalabag sa utos, dapat bang bitayin? Bakit nangyari ito? Alalahanin mo, tagapangalaga, posisyon ay hindi mababago. Ginoong Santi, ang tanghing pag-asa ng pamilya Zafra. Siya lamang ang makatutulong sa atin. Kung hindi, ang pamilya Zafra ay magwawasak. Totoong ba ang sinabi ng ama? Kung siya ay sumapi sa dakilang bayan, ang Zafra walang kinabukasan. Don Julio, si Ginoong Santi ay tagapaglingkod lang namin. May kailangan ka? Sabi mo na lang sa amin. Tama, Don Julio. Magbigay ka ng utos. Ako na ang bahala. Matandang Haring Zafra, ginawa siyang tagapangalaga. Kamahalan ng Zafra ay may karapatan sa kanya. Don Julio, hindi niyo alam. Pinakain namin siya ng 3 taon. Si Ginoong Santi ay alipin lang ng pamilya Zafra. Walang galang! Humalukit kip! Ako ang prinsipe Zafra, ang susunod na hari. Bitawan ako! Santi, papatayin kita! Kapatid na prinsipe! Fiona! Ano nangyari? Parang may nagpatakbo ng katawan ko. Santi, ikaw to! Papatayin kita, mangkukulam! Ginoong Santi ay imbitado ni Reyna Amihan Prinsipe. Hawakan siya. Gusto mo bang giyera sa dakilang bayan? Fiona Sugo ng dakilang bayan yan. Hindi natin kayang lapitan. Siyang may kawa. Nagsabi naman ako ng 2 totoo. Niloko mo ang sugo ng dakilang bayan para saktan ako. Kung hindi mo maligtas ang dagat ng Pighati, tingnan natin kung sino makaliligtas sa'yo. Kamahalan, Ginoong Santi. Walang utang sa Zafra. Si Zafra mismo ang may utang sa kanya. Ginoong Santi, dagat ng Pighati, silangan lupain. Humihingi po para sa silangan at mga tao. Ligtasin sila.
Kahit hindi kayang ayusin ni Santi ang baha, basta ipadala siya, utang na loob na. Isang simpleng mangingisda, kayang-kaya ko. Ginong Santi, ang iyong paglaban ay ipagpapatuloy. Ikaw ay aking tagapaglingkod sa bagay na ito. Ako na ang sasagot. Ikaw ang magsasabi. Parang hindi mo alam, tagapangalaga, ng 3 taon ang pinangangasiwahan. Ano ang ibig sabihin mo, Ginoong Santi? Ano ang ginagawa mo lagi? Akala mo hindi ko alam? Hindi ako papayag sa dakilang bayan. Antayin man ng bukas, matapos ang tagapangalaga. Kayo, umalis na. Ginong Santi, ang silangan ay nasa panganib. Walang respeto. Sa akin? Tagapangalaga ng bayan? Binabantayan mo lang ang isda? Ginong Santi, ang baha sa dagat ng Pighati ay nasa sukdulan. Sumama na po kayo. Sinadya mong lokohin kami? Mag-fishing pa? Maniniwala ka ba sa sakaling kita? Ang kapalaran ay nagbabago. Ang tadhana ay hindi mahulaan. Ang kinabukasan ng Zafra ay unti-unting naglalaho. Kung masira mo ang fishing rod na ito, Ang Zafra ay babalik sa 3 taon ang nakalipas. Ang panahon na lubog sa digmaan. Kayo, ba kayang panindigan? Nandito na ang dakilang bayan. Nasa bulwagan daw sila. Reyna Amihan. Nagpadala ng marami. Dala ba niya mga jade o iba pang hiyas? Hindi ko po alam. Ngunit, ang dakilang bayan ay hindi magtitipid. Reyna Amihan. Babae rin naman. Marahil ay hindi mapigilan ang pag-iisa. Sila, dala ang regalo. Ako ay magpapasalamat. Hindi ba kayo ang dakilang bayan? Reyna Amihan, mabait at matalino. Matagal ko nang hinahangaan kayo. Dala, maraming regalo. Ako ay magbibigay ng sandre gwapo. Matandang Reyna, ina. Ang sugo ng dakilang bayan ay hindi para dito. Ang Zafra ay maayos at 3 taon. May mga magagaling at mababait. Kung hindi kayo nasiyahan, pwede ako magbigay ng libo-libo. Mayroon pa ako? Matandang Reyna Ina, ang aming kamahalan ay pinakamataas, hindi mahilig sa lalaki, ang layunin namin. Para hingin si Ginoong Santi, ligtas ang silangan sa inyong bayan, walang kinalaman. Hindi mo gusto ang libu-libong binata, kundi ang isang mangingisda? Naalala ko na. Matandang Haring Zafra ang nagdala sa'yo dito. Huwag kang lumapit! anong nangyari? Baka na, Reyna Ina. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Ginoong Santi ang aking ina, mapangahas sa kayamanan, pumatay ng maraming bata. Ako na ang sasagot. Pakiusap ho, Ginong Santi. Ellie! Tatlong taon nang nakalipas. Natataka na ako. Ano ka ba talaga? Paano mo niloko ang aking anak hanggang sa maupo ka sa posisyon na ito? Pinapapunta siya ng dakilang bayan, pero gusto niyang manatili dito kumakain ng libre. Nang huhuli ng isda, tinatawag pa tagapangalaga ng bayan? Ginong Santi, napakalakas ng loob mo! Isang manging isda lang ilang araw lang na pinaglingkuran ay nakalimutan mo na isa lang kayo opisyal. Sa palagay ko, siraan ng fishing rod ng alipin. Palayasin sa Zafra. Sa isang alipin makakakuha ng maraming hiyas, sobrang sulit. Ilabas mo ang fishing rod sa akin. Sisira ko na ito ngayon. Umalis ka sa Zafra! Zafra 2. Sila, paumanhin sa iyong paghihirap. Kasong inosente, pagbabagong buhay, may patawad.
Alupihang. Ang aking salita, ang mundo ay matatag. Ang fishing rod ang sentro. 3 taon na pinipigilan. Para sa kaligtasan ng mga bata. Matandang Reyna Ina, mabuti ang puso. Ngunit sana sumama si Ginoong Santi sa akin. Ang dakilang bayan, handog namin lahat ng kayamanan. Ginoong Santi, ilabas mo ang fishing rod. Pirisan mo. Zafra 2, sumalo sa ina. Pinayagan ko siya, tagapangalaga ng bayan. Ngayon, huli na araw. Ikaw, ina ng Zafra. Ang kapalaran. Pamilya Zafra. Tagumpay o hindi, nasa iyo. Kung kailangan mong sirain ang fishing rod, pinapayagan kita. Siray mo. Matapos sirain, buong Zafra ay magdurusa sa galit ng mga kaluluwa. Magpapanggap ka lang. Bakit ang lamig ng fishing rod? Oh no! Sirain ang bato ng bayan! Bato lang naman yan. Matagal na sa init at ulan. Normal lang may bitak. Paayos lang sa karpintero. Ang pinakamahalaga ay ipakita na niloloko ka lang ng taong to. Ipapabayag kita sa lahat ng ginawa mo sa akin dati. Bulag ang matandang Haring Zafra na pinatira ka dito sa palasyo. May lakas ka pang magpanggap sa harap ko. Pinapatay ko dati ang mga bata. Walang nagawa ang mga kaluluwa. Lalo na ang tinatawag mong parusa. Zafra, ang katahimikan, ay ipinagpalang ng buhay ni Zafra 2. Ngunit kung masira ang fishing rod, ang itim na alupihang ay bababa, parurusahan ng langit. Ang kahihinatnan ay baka hindi mo kayang tiisin. Walang katotohanan! Lola, tingnan nyo! Ang Zafra ngayon ay mapayapa. Maayos ang panahon. Walang parusa ng langit. May tinatago siya. Pinapahaba lang niya. Tama. Ako ngayon, pipirasuhin ang basurang fishing rod mo. Sisira ba ang langit? Matandang Reyna Ina, huwag po! Bago namatay, sinabi niya sa akin, walang sinuman. Ang dapat, hawakan ang gamit ni Ginoong Santi. Kung hindi, malapit nang magkaroon ng trahedya ang Zafra. Nalilito lang siya. Walang bayan na hindi dumaan sa hirap. Ako ay hindi maniniwala. Ang fishing rod ng alipin, magkano lang? Magbabago ba ang kapalaran ng Zafra? Pirasuhin ang fishing rod. Mamamatay. Zafra 2, ang lahat ng ipinagpalang. Ay, magiging wala na. Sigurado ka na? Sino ang kinakatakutan mo? Ako, ang matandang Reyna Ina ng Zafra. Ano pagsubok ang hindi ko naranasan? Huwag po, matandang Reyna Ina! Kamahalan! Awatin niyo po ang matandang Reyna Ina! Ina, bitawan mo. Ikaw ang aking manugang. Huwag nating ipahiya ang pamilya. Gusto ko rin makita kung pirasuin ang fishing rod ni Ginoong Santi. Ano ang kahihinatnan? Tingnan mo, sinabi ko na walang katotohanan. Walang parusa ng langit. Sabi mo, pag piniraso ang basurang fishing rod mo, may parusa? Nasaan na? Nasaan ang parusa? Itim na alupihang! Malaking sakuna sa Zafra! Magbabagsak ang bulwagan! Takbo na! Totoo? Totoo ang sinabi ni Kamahalan.
Itigil niyo ang pagsasalita! Ang itim na alupihang ay ilusyon lamang. Isang pag-ikot lamang ng alupihang, isang malakas na kidlat. Natakot tayo ng ganyan lang? Walang hiya! Isang mahirap na mahilig lang mangisda. 5 taon kang kumain dito sa Zafra. Ang alam mo lang ay mga walang kwentang panggulo. Hindi ba sabi mo, mamamatay ako kapag sinila ko ang fishing rod? Wala akong sakit. Gusto kong makita ngayon kung sino ang mamamatay! Mga walang kwenta! Bakit nakatayo lang kayo? Pitayin niyo siya! Gusto kong makita ngayon kung sino ang malas! Matandang Reyna Ina! Matandang Reyna Ina, ingat! Matandang Reynaina! Matandang Reynaina! Ang matandang Reynaina ay pumanaw! Nangyari lahat ng sinabi niya. Milisan, ilipat ang haligi! Lola! Punong manggagabot! Gamot ninyo si Lola! Kamahalan, ang matandang Reyna Ina ay pumanaw. Walang magawa ang lingkod. Matandang lola ng Reyna, gising na po kayo. Ang sumira ng fishing rod ay mamamatay. Hindi ito coincidence. Ito ay parusa ng langit. Kami ay mortal lamang. Paano kami makalaban kay Ginoong Santi? Mapaparusahan kami. Don, ang haligi ay walang pagkakamali na tumama sa matandang Reyna Ina ng Zafra, parang may mata. Salita ay batas. Parusa ng langit. Ang itim na alupihang ay hindi ilusyon. Ang hula ni Don Padron ay totoo. Sa maliit na lawa ng Zafra, merong tunay na mahusay. Coincidence lang ito. Nung araw, si matandang Reyna Ina pumatay ng maraming eskolar. Ito ang dahilan ng pagyanig ng lupa. Kamahalan ng prinsesa. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan? Ginong Santi, nagsisisi na ang Zafra. Papatawad po kayo. Iligtas po si matandang Reyna Ina. Kung ililigtas ninyo si matandang Reyna Ina, ako si Ina ay maglilingkod sa inyo magpakailanman. Padalhan ng sagisad ng alerto. Gumawa ng bihim na ulat. Isulat ang lahat ng nangyari. Walang palya kay Reyna Amihan. Opo. Sa bawat pag-alon ng dagat ng pighati, unti-unti ring nilalamon ang dakilang bayan. Ang hula ng padron ng langit na pag-asa, totoo bang meron? Kamahalan, may lihim na sulat mula sa Zafra. Hitim na alupihang, sinabi ay nagkatotoo, parang isang himala. Kamahalan, may mabuting balita sa dagat ng pighati. May kumislap na gintong liwanag, umuusad ang tubig. Ngunit nananatiling nasa bingit dagat ng pighati ay nasa panganib. Kung hindi pa natin makuha si Ginoong Santi, ang dakilang bayan ay malulunod sa loob ng ilang sandali. Padalhan si Don Julio bilangin. Ang lahat ng halaga, kailangan makuha si Ginoong Santi. Kahit ibigay ang kalahati ng dakilang bayan, kailangang dalhin siya sa kabisera. Susuno! Mali ang iyong diagnosis! Hindi maaaring mamatay si matandang Reyna Ina! Hindi maaaring mamatay! Buto at laman ni matandang Reyna Ina ay hindi na kayang pagalingin ng medisina. Kamahalan na prinsesa, kamahalan, maghanda na po para sa libing ni matandang Reyna Ina para hindi siya maabala. Lola ng hari, gising na po! Tingnan mo po ako! Ito ay senyales na mawawala ang kapalaran ng bayan! Sirahing ang fishing rod. Patay. Zafra 2. Ang lahat ng ipinagpalit niya ng buhay ay hindi na mababawi. Ikaw, sigurado ka na. Ginoong Santi, totoo po bang sinabi niyo dati? Ang susunod na masasalanta ay ang ating Zafra. Nandito na ang kamatayan. 3 taon na ang nakalipas,
Hiniling ni Zafra II na ipaglingkuran ang Zafra ng 3 taon. Ngayon, Zafra ay magpapatuloy sa kanyang mga sakuna. Mag-ingat kayo. Ginoong Santi, matandang Reyna. Ina, nagpahid na siya ng presyo. Please, huwag niyo kaming iwan. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Huli na ang lahat. Deserve nyo ito. Mula ngayon, hindi na ako babalik dito. Hindi! Ginoong Santi, huwag po kayong umalis! Bakit tayo nakatayo lang? Agad tayong lubuhat eh, Ginoong Santi. Walang galang! Inasyon! Kung gusto mong lumuhod, huwag idamay ang buong Maharlika! Tama si Ama. Siya ay nagpapanggap. Nakita niyang mahina ang Zafra, kaya gumawa ng mga panggulo para agawin ang kaharian ng Zafra. Tama, walang parusa. Lintek lang ito. Una, nabasag ang bato. Sunod, lumindol. Masyadong maraming coincidence. Walang silbi ang usapan. Tapos na ang Zafra. Itim na usok ang kamatayan ng bayan. Si Ginoong Santi lang ang pag-asa sa panahong ito. Dapat nating makuha siya. Hindi ba kayo? Makayuko man lang? Kaharian ng Zafra, mas mababa pa ba sa kayabangan? Sa kayabangan? Fiona! Ang magandang asawa mo. Ama, ako! Walang hiya ka! Ang lakas mong saktan si Ama! Hayaan siyang lumuhod sa manloloko! Sa tingin mo pa rin, ang pagkamatay ng Reyna Ina ay coincidence lang. Coincidence lang! Ang palasyo ay lumana. Ikaw ay niloko ng manloloko na yan. Okay. Kayo ayaw ninyong lumuhod. Ako ang pupunta. Kahit mamatay man ako sa harap niya, hindi ko hahayaan ang Zafra mawala sa ating mga kamay. Harangan siya! Ilagay si Ina sa palasyo ng pamilya! Walang utos ko! Huwag siyang palabasin! Bitawa! Ikaw! Okay. Parusa. Gusto kong makita kung anong parusa ang darating sa akin. Patay ang sumira ng fishing rod. Nilight pa siya kanina. Patay na rin ba ako? Magaling magsulat si Ginoong Santi. Ako, Prinsipe Zafra, gusto ko kumuha ng kanyang sulat para ilagay sa bulwagan. Hindi ko alam kung papayag si Ginoong Santi. Hindi sumagot si Ginoong Santi. Kukunin ko na lang mismo. Kuya, bakit biglang nasugatan ng iyong kamay? Ang nasira ay ang linya ng buhay. Anya, hindi mo ba sinabi na kaunti lang ang kanyang mahika? Ganito na ang matandang Reyna Ina. Kapatid, magsalita ka naman. Kamahalan, napaluko lang si kamahalan ng prinsesa. Isipin nyo, maunlad ang Zafra. Paano mapahamak sa isang salita lang niya? Tama! Maunlad ang Zafra. Ipahayag ang aking utos! Balito! Urgente! Tarangkahan ng Hilaga ay binagsakan ng 300,000 hupo ng Hilaga! Ano? Ama! Kamahalan! Ama! Punong manggagamot! Ama! Punong manggagamot! Kamahalan! Zafra II, salip na mag-reincarnat. Hiniling mong bantayan ko ang Zafra. Ngunit ang karma, ang iyong mga inapo, ang mismong sumira ng huling pag-asa. Pwede rin. Wala na akong koneksyon sa Zafra. Ang inyong buhay ay hindi na akin. Ginoong Santi, mangyaring tumigil! Parusyo ng langit. Pinakialaman mo kapalaran ng Zafra. Binuhusan ka ng kasamaan.
50 taon ang babawas sa buhay mo. Isa para sa isa. Kung makaligtas lang ang dakilang bayan, anong masama kung mawalan ng 50 taon? Tinatanggap ko. Ginoong Santi, ang maharlikang Zafra ay bulag. Pinuto nila ang buhay. Ngunit ang dakilang bayan ay handang tanggapin kayo bilang bisita. Mangyaring sumamaligtas ang dakilang bayan. Magpaalam sa akin ay may kapalit. Ginong Santi, ang iyong fishing rod. Ginong Santi, Mang Jialing. Kamahalan, may hinawulat si Don Julio. Si Ginoong Santi ay nagsimula na patungo sa dakilang bayan. Magaling! Ipadala ang aking utos. Utusan ang templo ng tradisyon. Gamitin ang pinakamataas na seremonya para sa Ginoong Santi. Kamahalan, wag po. Seremonya ng siyam ay para sa pagsamba. Gamitin para sa taong hindi kilala? Masyado bang padalos-dalos? Meron ba talaga siya ang kapangyarihan na magligtas? Baka ito ay panloloko ng Zafra. Konsehal, pinagdududa mo ba ako o ang padron ng langit? Hindi po. Si Padron ng Langit ay isang henyo. Nilabanan niya ang buhay sa pamamagitan ng pagkabulag at pagkawala ng buhay para lang makahanap ng pag-asa. Sabi niya, siya ang makaliligtas at naniniwala ako. Ipadala ang utos. Utusan ang lahat ng opisyal na may mataas na ranggo. Magpunta ka agad, sumama sa akin. Tanggapin si Ginoong Santi. Ang nag-aatubili ay ituring na traidor. Sopo. Don Quinto, tingnan mo ang paghahanda. Para sa isang mangingisda, pinapapila ang lahat ng opisyal. Sa tingin ko, kamahalan, masyado kang naniniwala sa kanyang mga kalokohan. General Santos, ingat. May desisyon si kamahalan. Dagat ng pighati ay alon. Itim na ulap ang gumabalot. Hindi mo ba nakikita? Abnormal lang ang langit. Maghihintay lang sa mangingisda. Talaga bang mababago ang kapalaran? Sa tingin ko, daya lang Mang Zafra. Gusto lang ng Zafra ng benepisyo. General Santos, parang hindi mo pinansin ang aking utos. Nagkalat lang po ako. Patawarin niyo po ako. Isasabi ko ulit, si Ginoong Santi ang tanging pang-asa. Walang magdaraos ng hindi respeto. Huwag ninyong akalain ang ating pagkakaibigan. Susunod po kami. Handang ipagtanggol si Ginoong Santi. Nandito na sila. Matigayang pagdating, Ginoong Santi! Ang kapalaran ay tulad ng kandila. Magwawakas na. Ginoong Santi, dahil nakita mo na malapit na matapos ang dakilang bayan, may paraan ka bang iligtas kami? Ano man ang halaga, basta mapawi ang panganib, iligtas ang lahat. Handa akong gawin. Kamahalan, bakit nagmamadali? May tadhana ang buhay. Dahil narito ako, hindi ko hahayaan na mapahamak ang lahat. Alam mo ba ang aking tuntunin? Kamahalan, ang pangangailangan ni Ginoong Santi sa buong taon ay dapat pinakamahusay sa mga handog. Ang bawat bagay ay dapat napakadalisay, walang dumi. Para sa Zafra, ito ang handog sa 3 taon. At ang tanging hinihingi ni Ginoong Santi, yan lang? Ang dakilang bayan ay mayaman. Walang halaga ang mga ito. Ang mga kondisyon ay susundin ko. Ngunit bakit kailangan ganito? Kamahalan, ito ay sinabi mismo ni Ginoong Santi. Ang lahat ng bayan ay hindi kayang higitan. Ang mortal na mag-isa ay walang kakayahan baguhin ang kapalaran. Noong ipinagkaloob ni Zafra II ang kanyang buhay at kaluluwa para lang sa Zafra 3 taong buhay. Kung hindi dahil sa 300 taon na pinag-ipon na purong kayamanan ng Zafra,
Ang mahinang apoy ng kapalaran ay matagal nang nawala sa hangin ng kaguluhan. Ginoong Santi, ito ay pamilya ng Zafra na pinasapasa sa 9 na henerasyon. Ang gulo sa Zafra ay gawa ng tao. Ang dagat ng bighati ay kapahamakan ng mundo. Paano mababawasan ang iyong buhay? Para iligtas ang lahat, kailangan ng dakilang bayan na gamitin ang kapalaran at kayamanan bilang sandata para makaligtas. Ang iyong buhay ay mahal para sa iyo at dakilang bayan. Sa krisis ng mundo ay parang alikabok na walang halaga. Isang alikabok na punuin ang dagat ng bighati. Sapat ba? Ano man ang kapalit. Para mapatigil ito, ligtas ang dakilang bayan. Handa ako. Hatid mo ako. Uminom ka pa rin ng dugo? Kailangan pa bang itanong? Mga manggagamot ng Sean, lahat ay walang kwenta. Ang alam lang nila, walang lunas. Anong kinalaman? Ako ang mas malas. 3 buwan na hindi ko nakita ang araw. Sabi ng tagapagsuri, ang galit ang nagtakip sa araw. Walang pambayad sa taguan ng palasyo. Ang mga tao ay umiiyak. Paano walang galit? Ako ang malas! Sa kabisera ng Sean, nag-survey ng populasyon. Ang naglalakad, o kaya may tungkod, matandang naghihintay, o kaya umiiyak na mga ulila. Ako ang malas! Ang mga halaman sa palasyo. Isang gabi lang, lahat ay namatay. Kahit na ang puno na, 100 taon, malapit ng mamatay. Ako ang mas malas. Ang aking selyo ng bayan, ilang araw lang, nabasag sa 2. Ako ang malas! Ako ang malas! Ako ang malas! Ako ang malas! May silbi ba ang patatalo natin? Kamahalan! Malaking balita! Sabi mo, siray na naman ang pader sa timog? O lumubog na naman ang ilog sa hilaga? Si Ginoong Santi ng Zafra! Si Zafra, haharapin na niya. Hindi po. Umalis na po si Ginoong Santi sa Zafra. Nakita mismo ng aming spy. Pumunta siya sa dakilang bayan at pinagbuksan ng Reyna Amihan ng pinakamataas na parangal. Totoo ba? Totoo po. May pag-asa na ang sayon! Handa ang alagang ulap, agad ako pupunta sa kabisera ng dakilang bayan! Bakit ikaw muna? Mas malapit ang sayon. Si Ginoong Santi, dapat tulukan ng sayon. Kado paglingkod! Ako mismo ang makikipagkita kay Ginoong Santi. Sa pagdating mo, Ginoong Santi, pakisabi ang paraan upang bumaba ang tubig. Madumi dito. Walang kapayapaan. Kailangan kong maligo at magbihis. Gino, ang bayan ay nasa panganib. Ang lahat ay natatakot. Huwag lamang isipin ang sariling kaligayahan. Tahimik! Ang hiling ni Ginoong Santi ay may dahilan. Walang karapatang magsalita. Kailangan ko ng 3 galon ng tubig ng yelo para maligo. 10 tael ng harong ng Timog Zafra. Para sa sirit. 1 ink ng alupihang. Para isulat ang kasulatan ng pagligtas. Ang 3 ito, bawat isa ay ginamit ng mga haring sa pagdadasal at pagligtas. Bawat isa ay mahalagang kayamanan.
Sumunod, puntahan ang Hardin ng Hilaga. Kumuha ng 3 galon ng tubig ng yelo. Pumunta sa taguan ng palasyo. Kumuha ng 10 tael ng harum ng timog. Zafra pumunta sa templo. Kumuha ng ink ng alupihang. Ilipat lahat sa silangang bulwagan. Nalunot na ba ang reyna? Ang tubig ng yelo para sa pagdadasal. Paano ibibigay sa di kilalang mangingisda? Toto. At ang ink ng alupihang pinagbabawal ng matandang emperador. Bakit siya makakuha? Sa tingin ko, siya ay nagsisinungaling. Kung payagan ng reyna, baka magalit ang lahat. Toto. Kahimik! Magmura pa! Ay paglabag sa reyna! Ginong Santi, pumunta sa silanggang bulwagan. Ilanapit namin ang mga gamit. Sa tingin ninyo, ako'y baliw? O si Ginong Santi ay mangkukulam? Kamahalan hindi po kami walang respeto. Ngunit siya ay mapusok. Sa gitna ng krisis, siya ay naliligo at nagpapalit. Hinihingi ang kayamanan. Kitang-kita na siya ay nagpapasalamat sa krisis. Ako'y nagtatanong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng padron ng pag-asa. Sino sa inyo ang kayang gawin? Ang kailangan ni Ginong Santi ay kailangan ng dakilang bayan. Kamahalan pumasok na si Ginoong Santi at nagpapalit. Pinindot lang ni Gino ang int at umiling. Sabi niya, ang int ay marumi at marurumi ang kanyang pluma. Alamin nyo, ito ay itim ng alupihang at pulbos ng kirin. Ang itim na alupihang ink. Si matandang emperador, ginagamit lang ito sa pagdadasal. Ang tapang niyang sabihin, ordinaryo. Pinapahiya tayo! Halatan nilalampaso niya ang dakilang bayan. Kamahalan, hindi dapat pagkatiwalaan ang taong ito. Tahimik! Ipahayag ang aking utos. Buksan ang taguan ng palasyo. Kunin ang aking pribadong ink ng bughaw na balahibo. Kamahalan, ang ink ng bughaw na balahibo ay itinuturing na kayamanan ng templo. Mas mahalaga pa ito kaysa sa itim na alupihang ink. Kamahalan, talagang bubuksan ang pribadong taguan? Kamahalan, ang emperador ng Kina at Sion ay nasa labas na ng palasyo at humihiling makausap kayo. Pupunta ako sa bulwada ng kamamahala. Manatili kayo dito. Tiyaking matugunan ang lahat ng hiling ni Ginoong Santi. Opo. Ano ang gagawin natin? Gusto kong makita kung ano pa ang hiling ni Ginoong Santi. Kamahalan! Urgente na! Sulag mula sa hangganan! Pinagsamang hukbo ng Davao, Cruz at Laguna! Biglang sumalakay sa hangganan! Ang ating hukbo ay tunuyang natalo! May sulat na ang bawat estado. Natagtuyot ang langit. Lahat ng pananim ay namatay. Ang mga tao ay kumakain ng anak. Sapat na! Simula nang ako'y mag-ari, ang bayan ay payapa. Bakit biglang naging ganito? Kamahalan, ang pinakamatakot ay ang malalaking bato. Ang daan-daang tao sa ilalim lahat ay naging laman. Kamahalan ng langit ay gusto kaming lipulin. Itigil! Parusa ng langit? Ako ay mahusay na hari. Parusa ng langit? Saan ang parusa? Siya ay nagpapakalat ng kasinungalingan para magulo ang bayan. Itigil ninyo ang kalokohan! Kamahalan, bakit hindi mo pinaniniwalaan si Ginong Santi? Santi! Palaging si Santi! Bakit palaging si Santi? Bakit? Bakit? Bakit maraming bakit? Bakit? Ang aking pa! Tama! Tawagin ang gunong manggagamot! Ang lahat ng ito ay dahil umalis si Santi. Utos ng hari alagaan siya. Ang panahon ay hindi pa tapos. Pinagbawalan mo siya. Ang malaking panganib ay darating na. Itigil! Kamahalan! Bakit hindi mo pinaniwalaan? Kung hindi magkakaganito ang Zafra. At hindi naroon ang prinsipe sa loob ng bulwagan.
Isang mangingisda lang siya. Deserve di ba protektahan ng Zafra? Ako ang tunay na alupihang ng Zafra. Ako ang hari ng Zafra. Hindi ako hihingi sa kanya. Hindi! Mula na yon, huwag na banggitin si Ginong Santi. Huwag na banggitin! Ama! Hindi tumitigil ang dugo. Punong manggagamot. Bakit hindi pa kayo dumarating? Nasaan ang klinika ng palasyo? Kamahalan, lahat ng tao sa palasyo ay tumakbo na. Anong ibig mong sabihin na lahat ay tumakbo? Nang kumulat ang balita na nabali ang bato ng langit, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo. Sinasabi nilang lilipol ang Zafra. Walang moral si Kamahalan. Kung hindi tumakbo, lahat tayo ay mamatay. Magaling! Papatayin ko ang kanilang lahi! Ama! 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 Gumising ka! Hatid kita sa labas ng palasyo para magpagamot! Hanapin mo ang manggagamot. Opo. Siya ang walang utang na loob! Siya may kasalanan! Pinabukod si Santi! Kaya nang tagal ang tagtuyot! Namumugto ang lupa namin. Walang anuman ang Namamatay ang anak ko sa giyera! Siyang pumatay sa anak ko! Walang utang na loob! Walang hiya! Gusto ninyong maghiyawan? Namamatay na ang asawa at ang anak ko. Mga maharlika! Balikan ninyo ang buhay ko! Balikan ninyo ang anak ko! Patayin siya! Tigil! Tigil! Walang takot! Si Zafra pa rin ang hari ng Zafra! Gusto ninyong mamatay lahat? Umalis na kayo! Umalis! Ama, nahanap ko na ang klinika. Manggagamot! Manggagamot! Sino yan? Chino, tulungan niyo po siya. Sino ang ayusin? Haring Zafra. Di ko kayang harapin ang gulo na ito. Magpatawad po, Gino. Di niyo siya pwedeng papayaan. Pakitulungan po. Ay, mapapahamak ako. Ilagay niyo siya sa loob. Tingnan mo ang bako. Dakat. Ba't nandito ang sira niyong balute? Dapat siya'y nagpapagaling. Bakit nandito siya? May kidlat kaninang umaga. Natamaan ang karwahe ni Prinsipe Zafra. Nabuhusan siya ng apoy. Sabi ng lahat, parusa ng langit. Bato ng langit? Kidlat ng tagtuyot? Ba't lahat ng ito ay dahil kay Ginoong Santi? Anong nangyari? Pinarusahan ng langit si Kuya. Malapit nang matapos ang Zafra. Walang galam! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ama, naputol ang bato ng langit. Nasira ang ugat ng alubihang. Nandito si Ginoong Santi. Nandito ang bato ng langit. Nang umalis si Ginoong Santi, naputol ang bato ng langit. At ang kidlat ng tagduyot. Bakit hindi noon, hindi mamaya? Ngunit sa pag-alis ni Ginoong Santi, pinatay si Kuya. Kuya, hamunang nanginsuto kay Ginoong Santi. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ama! Kuya! Patay na si Kuya! To ang anak ko? Paano nangyari? Pakita mo sa akin! Zafra, babalik sa dati na pagkawasak ng lupain, kayang ninyong panindigan. Dagat ng dugo. Ang lupain ay wasak. Totoong lahat ang sinabi niya.
Totoong lahat ang sinabi niya. Ulolo ako! Walang sala ang anak ko! Anak! Anak! Mapapahamak ako! Ako ang mapapahamak! Anak! Ina! Ina! Kamahalan. Magpaimbita kay Ginoong Santi! Hindi! Magpakumbaba kay Ginoong Santi! Sabihin mo kay Ginoong Santi kung babalik siya para protektahan ang ugat ng alupihang. Ang posisyon ko bilang hari, ibibigay ko sa kanya. Kahit ang pamilya Zafra ay maging alipin, ay tatanggapin ko. Bilisan! Ipapabalik ko si Ginoong Santi. Huwag kang gumalaw! Sumasakit ulo ko! Are, kinakabahan ako! Isang oras na ito! Bakit walang nangyayari? Mayabang siya. Busy si Kamahalan. Siya naman dito, nagpapalakas lang. Don Libro, ang pluma ng Jade, sinabi ni Ginoong Santi na hindi niya gagamitin. Hindi gagamitin? Ang pluma na ito, gawa sa jade ng 100 taon. Ang tinta ay buhok ng hari ng puting lobo. Hindi man gamitin ni Kamahalan. Siya pa ang mapili. General, bumaba ang boses. Huwag marinig ni Ginoong Santi. Takot ako sa kanya. General, huwag magalit. Sinabi ni Ginoong Santi na ang pluma ay marumi. Hindi magagamit. Ang galing mo. Gusto kong makita kung anong pluma ang magugustuhan ni Ginoong Santi. Puntahan ang taguan at kuhanin ang pluma ng alupihang. Yun ang kayamanan ng bayan. General, Don Libro, huwag po. May problema pa ba? Sabi ni Ginoong Santi, ang kaluluwa ng alupihang nakulong sa pluma, galit na galit. Kung gagamitin, magdudulot ito ng dugo. Sa paggawa ng pluma, namatay ang manggagawa. Itinuturing itong malas, kaya itinago sa taguan. Walang nakakaalam ito. Walang katotohanan! Ano ba talaga gusto niya? Baka gusto niya kunin kong bituin para gawing pluma. Sabi ni Gino, pluma ng singaw lang. Pluma ng singa? Opo, pluma ng singaw lang ang gusto ni Ginoong Santi. Pluma ng singaw? Hindi ba yan? Nawala na noon? Pinagtatawanan niya tayo! Pinagtatawanan si Kamahalan! Gusto kong makita kung ang buto niya ay katigas ng bibig niya. Umalis! Paano ka nakakaupo, ha? Araw-araw nag-aalala si Kamahalan. Ikaw ay nagpapahinga. Pinagtatawanan kami. Malaking tapang mo! Ginoong Santi, paumanhin po. General, humihingi po ako. Halis! Ginoong Santi, simula pa noon, may pagkakaiba. Sa pagtanggap, pinagmalaki ka ni Kamahalan, hindi mo pinapakita ang pasasalamat at humihingi pa. Kung ikaw ay isang guro, huwag kang makisali. Para sa iyo, ang dakilang bayan ay nagbabayad ng marami. Don Quinto, magpahinahon po kayo! Umalis ka! Anong guro? Para sa akin, siya ay isang manloloko. Ang dagat ng pighati ay nasa tabi mo. Pinipili mo ang ink at papel. Anong intensyon mo? Sumama sa amin. Kung may kakayahan ka, patahimikin mo ang alon. Kayo ay gustong paalisin ako? Bakit hindi mo maintindihan? Walang lugar ang tamad dito. Wala kang ginagawa, umalis ka. Mahirap bang intindihin? May kakaiba. Naglaban ako buong buhay. Matatakot pa ba ako? Okay. Kung ganon, ay aalis na lang ako. Alalahanin mo ngayon. Mula ngayon, kahit lumuhod ang dakilang bayan, hindi na ako nalabas ba.
Walang katotohanan. Maraming magaling sa dakilang bayan. Bakit pa natin hihingi sa'yo na hindi kilala? Ha? Parang hotel lang ang dakilang bayan? Ha? Pwede pumasok, pwede umalis? Ginamit mo ang maraming bagay. Tapos aalis ka lang? May ganun ba sa mundo? Gusto mo? Gusto mong lumaban? Ha? O baka aminin mong manloloko ka? Alam mo, kung walang paliwanag, ang iyong mga binti, mananatili dito. Hama si General Santos. Ginoong Santi, dahil tinanggap mo ang tulong ng dakilang bayan, hindi dapat ka basta umalis. Paano mo itatapon ang ating kamahalan at ang lahat? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tama kayo. Karma. Itinakda. Nanirahan ako sa palasyo. Kaya may utang ako sa dakilang bayan. Sa hinaharap, babayaran ko kayo. Ang bagay na ito ay mababayaran ng lahat ng utang ko sa dakilang bayan. Sa hinaharap, balik sa alabok, balik sa lupa. Wala nang ugnayan, walang koneksyon. Anong nangyari? Pinapaniwala lang tayo. Buti na lang mabilis siya. Sa loob ng kahon, ano ang laman nito? Tapos na tayo. Ano ang ginagawa mo? Mas mabuti na umalis ang manloloko. Mga Don, nakalimutan nyo na? May utos si Kamahalan na ibigay ang lahat ng hiling ni Ginoong Santi. Hapuri! Bilis! Paano natin ipapaliwanag kay Kamahalan? Ang dakilang bayan, may plano na ba kayo? Ako'y nag-aalala para sa inyo. Tama si Ate Kina. Nabalitaan namin na sa Zafra, may nakita kang makapagpapatigil ng dagat ng tighati. Hindi namin alam kung totoo. Kung may ganong tao, ako na ang magpapatunay. Mabilis ang balita ng dalawang reyna. Wala nang alalahanin sa dagat ng pigati. Biro lang po, magkakaugnay tayo. Nag-aalala lang kami. Ako'y akala na sasamantalahin ninyo ang krisis ng dakilang bayan. Maling akala, kapatid na Sean. Hindi namin intensyon. Ang dagat ng pighati ay nag-aalab. Kung may makapagpapatigil, masaya kami para sa iyo. Kamahalan. Bakit hindi kayo nasa bulbagan at naglilingkod kay Ginoong Santi? Walang masabi. Ito ang iniwan ni Ginoong Santi. Yapo mo. Kamahalan, si Ginoong Santi ay manloloko. Pinayuhan namin siya na tulungan ang bayan. Hindi niya tinanggap ang mabuting alok. Kamahalan, si Ginoong Santi ay matigas ang ulo. Sa tingin ko, ay isang manloloko lamang na manggagamot. Nilagay niya ang kahon na ito, tapos tumakas na. Anong sinasabi ninyo? Kamahalan, huwag maniwala kay Ginoong Santi. Siya ay walang pangalan. Paano niya gampanan ng gawain? Kami ay para sa dakilang bayan at sa kapakanan nito. Kamahalan, nawala na ang Zafra! Ano? Biglang nawala ang isang bayan? Salita ay batas. Alupihang dumarating. Ang lahat ay nangyari. Siya ang tanging pag-asa ng dakilang bayan. Ang mga tang-ani niyo, nagpapatulak ba ng taong ito? Yan ang ink ni Ginoong Santi. Ang gamit ni Ginoong Santi ay hindi pangkaraniwan. Hindi pwede. Kailangan kong makuha ang ink na ito. Kapatid na Shion, ingatan mo ang iyong katawan. Huwag kang magpadaig sa masamang balita.
Pinag-iisipan ninyo ang dakilang bayan. Napakagandang pakiramdam. Kamahalan. Tingnan ang ink. Tila tadhana. Mas mabuti, bilhin ko na. Ang Kina, handang ibigay ang 5 bayan para sa ink. Kapatid na siyo. Gustong-gusto ko rin ang ink na ito. Ang Sion ay magbibigay ng 7 bayan, plus 3 matitibay na tarangkahan para sa ink na ito. 10 bayan? Ako ay magbibigay ng 10 bayan. 10 bayan para sa ink na ito? Magandang negosyo nga. Walang dahilan na hindi ipagpalit. Pinapayagan ko. Ito ba? Pupunta ang tao ko sa Kina. Ang ink ay sayo na ngayon. Maganda. Kapatid na Sean, mabilis ka. Ako ay uuwi na para maghanda. Kapatid na siyo. Ako ay aalis na rin. Ay, Ate Kina, magbahagi tayo, di ba? Gagawin ko doble ng presyo para sa... Alam mo naman ang sitwasyon ng Kina. Hindi talaga pwede. Hindi mo rin mauubos yan. Bakit natin pahirapan ng isa't isa? Gawin natin ito. Maghati tayo. Magati? Ano sa 10 lusod na binayad ko? Balik mo ang kalahati. Balik mo ang kalahati. Sige. Halika. Saan galing ang timbangan? Dala ko to. Ginong Santi! Ginong Santi! Umuwi po kayo sa Zafra para iligtas ang mga tao! Ginong Santi! Ugat ng alupihang ay patay. Haring Zafra ay maging alipin. Buong pamilya ay maglilingkod. Humihingi lang ng awa sa mga tao. Umalis ka! Hindi to lugar para mag-astang tanga! Basta makita ko si Ginoong Santi, handa akong magpatiwakal dito. Parang walang pag-asa ang Zafra. Dahil si Ginoong Santi ay wala sa Zafra at wala sa dakilang bayan, may pag-asa na ba ang Kina? Pupunta ako sa bundok ng diwa at kukuha ng Ginoong Santi gamit ang malaking halaga. Ate Kina, antayin mo ako! Bago umalis si Ginoong Santi, may sinabi ba siya? Kamahalan, sinabi ni Ginoong Santi. Kahit lumuhod ang dakilang bayan, hindi na siya lalabas. Kayong mga hangal, maghanda ng sasakyan, puntahan ang bundok ng diwa. Kamahalan, ikaw ang reyna. Bakit kailangan para sa isang binata kang lumuhod at puntahan siya? Opo, kamahalan. Mapapahamak ang danggal ng reyna. Kung kumalat, ang buong mundo ano ang tingin sa dakilang bayan. Tengo! Hola ng bayan. Sa oras na lumusong ang dagat ng pighati, ano ang silbi ng dangal ng reyna? Siya lang ang pag-asa ng dakilang bayan. Hindi lang puntahan siya. Ibigay man ang dakilang bayan, ay handa akong gawin. Kung gusto ninyong mabuhay, sumama kayo sa akin. Sumama ka sa akin. Sa maraming taon. Para sa iyo ito. Ang unang pahina ay magiging totoo. Salamat, Kino. Kamahalan, hintayin na lang po namin. Bakit po kailangan ninyong pumunta? Don Quinto, tingnan niyo po sila. Reyna Kina ay sumasambang handang magbigay ng 3 pader at 6 lungsod. Makita lang si Ginoong Santi at tulungan kami sa krisis. Reyna Sion handang ibigay ang taguan ng palasyo at mag-alay ng buhay para kay Ginoong Santi. Haring Quina at Haring Sion. Ang mga ito ay makipaglaban sa dakilang bayan. Ako'y nagtataka kung bakit sila dito. Ang pag-aalala ay peke si Ginoong Santi ang totoo. Magaling kayong magtago ng intensyon. Ang inyong pinaghirapan at pag-arte ay para kay Ginoong Santi.
Amihan, sa sitwasyong ito, bakit ka pa nagpapanggap na hindi alam? Dagat ng pighati ay malapit na. Sino ang hindi gustong humingi ng pag-asa kay Ginoong Santi? Tama. Sa palasyo ng Dakilang Bayan, kami bisita at susunod sa inyong batas. Ngunit sa bundok ng diwa, lahat kami liling na humihingi ng buhay, nasa tunay na puso at kakayahan ng batayan. Magaling ang sa kakayahan. Reyna Amihan ng Dakilang Bayan ay humihiling kay Ginoong Santi na iligtas ang Dakilang Bayan. Ngayon lang humingi? Si Ginoong Santi ay nasa palasyo. Ikaw ang hindi nakilala. Ikaw ang nagpapatakbo. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi mo pinadala si Ginoong Santi dito, saan kami makakahanap ng pag-asa? Nakuha mo ang malaking pagkakataon, pero itinapon mo lang. Anong mukha ang ipapakita mo dito? Nagkamali ka na. Wala ka ng pagkakataon. Umalis ka na! Hindi ako bababa. Kayo. Umalis na. Ginong Santi, nagsisisi na po ako. Pakibigyan po ako ng isa pang pagkakataon. Ginong Santi, pakibigyan po kami ng awa! Isang pagkakataon. Ibinigay sa'yo. Itinapon mo lang. May katuruan ang lahat. Walang pagbabalik. Huwag abalahin. Kamahalan. Narinig mo? Umalis ka daw. Ang pagkakataon, itinapon mo. Ngayon, nandito ka. Nangangalangin. May silbi ba? Sa pagkakataong ito, kailangang makapakuha ng tulong ni Ginoong Santi. Reyna, Amihan, Reyna, Kina, Reyna, Sion, bakit kayo narito? Nasakop na ba ang bayan ninyo? Dito ba kayo magiging ligaw? Reyna, wag po kayong tumawa. Nagsisisi na po ako. Ang layunin ko ay pakiusapan si Ginoong Santi. Haring Safra ng Safra, nagmamano kay Ginoong Santi. Gino, ako ay bulag. Di nakilala ang langit. Nung nandito kayo sa Zafra, nagselos ako. Akala ko gusto ninyo ang kaharian ko. Kaya ako'y naging masama. Patawarin ninyo ako. Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Para kanino ang drama? Kawa-awa. Gino, may kasalanan ako. Dapat ako mamatay. Ngunit ang aking mamamayan, sila ay inosente. Ang kaharian ng aking ama ay hindi dapat mawala. Gino, sa ngalan ng aking ama, tulungin ninyo ang Zafra. Tulungin ninyo ang Zafra. Hindi na ako lalabas. Umalis na kayo. Hindi, Gino! Hindi ako alis! Pakitulong po! Anong gulo ito? Payapa ang lugar ito. Wala kang karapatang mag-ingay. Matandang Gino, pakiusap, hayaan mo ako makita si Ginong Santi. Ang lakas mong suntukin ng aking ama. Gustong-gusto kitang patayin ikaw na walang utang na loob. May mukha ka pang lumuhod dito. Anong karapatan mong mabuhay? Bilang hari ng Zafra, para sa buhay ng aking mamamayan, may kasalanan ba ako? Ang hari ng Zafra. Alam mo ba noong 3 taon, ang iyong ama, si Zafra to, kung paano para sa pamilya Zafra, hiniling ang 3 taong katahimikan. Sa baba ng bundok, lumuhod siya at nagpugong sa 9,999,000 na hagdan. Dugo't laman. Binayaran niya ng buhay at walang muling buhay. Para tulungan tayo, pantayan ang ugat ng alupihang. Zafra, ang iyong ama sa langit. Kung makita ang iyong katangahan, ay lalong masasaktan. Hindi ako tao! Nagkamali ako! Alalahanin mo. Ama, ano man ang mangyari? Alagaan mo si Ginoong Santi. Siya ang tanging pag-asa ng pamilya Zafra. Siya lang ang makaliligtas sa atin. Naiintindihan ko, Ama. May rangko. Ang kanyang pwesto ay dapat mataas.
Opo. Hindi dapat mabago. Palaging mas mataas sa iyo. Naiintindihan ko. Ito huling hiling at batas na rin. Dapat mong sundin. Kung hindi, ang pamilya Safra ay magwawasak. Naiintindihan ko, Ama. Ama! 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 Ama, nagkasala ako! Nabigo po ako sa inyo! Ama! Gusto mo marumihan ang templo? Hindi. Nalaman ko na ang aking kasalanan. Hindi ko guguluhin ang katahimikan ni Ginoong Santay. Alis na po ako. Kung alam mo na ang kasalanan, umalis ka na. Ama, tayo na. Isang hari ng bayan natapos sa ganitong paraan. Isang malaking kahiyaan. Amihan, yumuyukaw si Haring Zafra. Di rin nakakuha ng awa kay Ginoong Santi. Sa tingin ko, mapapahiya ka rin. Parang kilala ko siya. Ikaw ba ang emperador ng Sandata na naghari sa hilaga at kaharian ng langit? Emperador ng Sandata? Siya ba ang dating hari ng silangang kontinente? Bakit siya nandito bilang tagalines? Walang emperador dito. Tagapaglingkod lang ako. Emperador ng Sandata ay tagapaglingkod? Si Ginoong Santi ng templo, sino siya talaga? Kaya ginastos ni Padron ang buong lakas at paningin para makita ang pag-asa. Ang galing ni Ginoong Santi ay higit pa sa aking naiisip. Ang tahimik na lugar ni Gino ay hindi mo dapat lapastanganin. Agad kayong umalis! Ako si Amihan, nananawagan kay Ginoong Santi, ligtasin ang silangang lupain. Anuman ang halaga, handa ang dakilang bayan. Gusto ninyo akong tulungan? Ang buhay ninyong lahat ay hindi sapat bilang kabayaran. Dapat makakuha ako ng tulong ni Ginoong Santi para iligtas ang dakilang bayan. Amihan, nabaliw ka na! Ikaw ang reyna ng silangan! Amihan ay hada mo ding alipin ni Ginoong Santi maglingkod sa Gino. Walang hinihinging posisyon. Walang pakialam sa mundo. Humihingi lamang ng awa. Iligtas ang silangang lupain. Gino, huwag mong tanggapin siyang alipin. Pumasok ka. Ginoong Santi. Tumayo ka. Mula ngayon, maging alipin mo ako. Salamat, Ginoong Santi. Magturo ng daan. Puntahan ang dagat ng pighati. Opo, Ginoong Santi. Ang malaking pagkakataon ay binigay lang kay Amihan. Binigay lang kay Amihan! Pakibigyan po ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Walang reklamo. Walang paningin kami. Pakibuksan po ang pintuan ng awa. Ang siyon ay maglilingkod sa inyo, magpakailanman. Alice! Bakit siya pwede? Kami hindi. Dahil sa inyong ugali at inyong maling hangarin, umalis sa bundok ng diwa. Walang Ginoong Santi. Ano ang gagawin natin? Hindi ba ito ang ink ng Ginoo? Ano ang ink na iniwan ni Ginoong Santi? Hindi ko sasabihin. Hahatiin ko sa iyo ang ink. Dinadalhin ko ang timbangan. Seryoso? Yan ang ink ng kapalaran. Kailangan dugo ng inyong hari. Hangarin ng lahat ang pluma. Destino ng bayan ang ink.
unang salita na isusulat ay magiging totoo. Ganito kagaling ang ink? Ganito kagaling ang ink? Salamat, Emperador. Tanggapin po ang aking paggalang. Sapat na. Emperador ng Sandata. Tanggapin po ang aming paggalang. Huwag na. Una, ikalawa, ikatlo. Mga kabataan na walang respeto. Mga kabataan na walang respeto. Gino, ang dagat ng Pigati. Ang garitong tanawin, paano labanan ng tao? Humihingi po ng tulong. Paawa po sa silangang lupain. Patigilin po ang kapahamakan. Paawa po, Gino. Tulong po, Gino. Hindi pa ang oras. May kapahamakan na. Anong oras pa hihintayin? Dumating si Padron! Padron ng langit ng dakilang bayan. Nagpapakumbaba po. Kayong pala. Bilang isang tao, pilit mong sinilip ang kapalaran. Hindi madali. Tagasumpa. Patawarin po ako. Wala na. Natapos na ang iyong misyon. Ilang taon kong ginugol ang lahat ng aking lakas. Kahit ang aking mga mata. Para lang sa sandaling ito. Tagapagsimula, bakit po pinatay si Padron ng Langit? Para iligtas siya. Sa katawang tao, nilabag niya ang langit. Umatay na siya sa loob. Ang kanyang huling hangad ay maghintay dito para sa akin. Nayon, natupad ko ang kanyang... Ako ay Mangmang. Salamat, tagapagsimula sa paglaya ni Padron ng Langit. Mapalad ang dakilang bayan na meron siya. Opo, Sinong Santi. Tatanungin ko kayo ulit. Kailangan ng bayad upang ayusin ang dagat ng Pighati. Handa ba kayo? Handa kami. Handang mamatay para sa silangang lupain. Itong tatak ng kapalaran. Ang bayad na kailangan ninyong ibayad, alalahanin, may tatak, may buhay. Kung mawala, ang kaluluwa'y mawawala. Paalala, huwag burahin, huwag... Itatago namin sa puso. Mula ngayon, hintayin natin ang panahon na mapayapa ang dagat ng Pighati. Naiintindihan ba ninyo? Naiintindihan po. Sa pagkakaunawa, magpahinga na kayo. Opo, Ginong Santi. Tagapagsimula, mapapahamak din po ba ako dahil sa tatak ng kapalaran? Hindi ka. Ikaw ay akin. Ang iyong buhay ay nasa aking kamay. Alalahanin, pagbalik mo sa palasyo, huwag lumabas ng iyong silid. Kung lalab... Sa kapahamakan. Opo, tagapagsimula, itatago ko sa puso. Kamahalan, gabi na. Oras na matulog. Umuwi ka galing dagat ng Pighati. Matagal ang biyahe. Siguro pagod ka na. Amihan. Sino? Kamahalan. Kamusta po kayo? Narinig mo ba ang ingay? Hindi ko narinig ang anuman. May hangin lang sa labas. Imahinasyon lang ba? Dahil pagod lang ako? Amihan, lumabas ka. Walang galang! Yanita, tingnan mo sa labas. Sino ang napapanggap? Bitayin siya. Palakpakan ng 100. Opo, kamahalan. Amihan. Sino? Kamahalan, ako si Lianita. Alamin kung sino ang napapagap. Kamahalan, walang tao. Walang tao? Nakatakas?
Hindi tumakas! Walang tao! Ang mga hukbo, tagapamahala at dalaga ng palasyo ay nawala! Paano nangyari? Lalabas ako. Matapos umuwi, huwag lumabas ng kwarto. Kung lumabag, sagutin ang kapalaran. Sinong gumagawa nito? Kamahalan, si Kapitan Lopez, napahaplos ang pulang tiki sa muka. Nang nagroronda, nahulog siya sa balon at nalunod. Kapitan Lopez Chia ay mandirik mamahusay sa sandata. Paano siya Hindi. Sabi mo walang tao? Kamahalan, totoo po. Sino ka? Saan na hukbo? Bakit ikaw lang sumasagot? Hindi taong sumasagot. Hindi ako papayag na mamatay. Yanita, kunin mo ang kutsilyo ko. Opo, kamahalan. Yanita, saan ang pulang tiki mo? Amihan, patayin kita! Amihan, patayin kita! Pasaging! Tagapagsimula, bakit ka narito? Sumunod sa akin. Ang ganitong bagay, kailangan mong sanayin. Eddie, yung mga bagay na yun, ang pagsubok na ito, tapos na ba? Tapos na. Bukas. Ayawin ang dagat ng pigati. Mabilis lang. Ginoong Santay. Tilang pinipigilan ang kapalaran. Salita ay batas. Mga bagay na kumukuha ng buhay. Takot din sa kanya. Ginong Santi, sino ka ba talaga? Bakit ang langit ay sumusuko sa iyo? Bobo, tara magsimula. Kamahalan! Sa bulwagan ng Phoenix kagabi, mga bantay ay biglang nawala. Ang narinig lang ay mga sigaw ng multo. Akala ko babagsak na ang kabisera. Ako, nakita ko sa tarangkahan ng kanluran ang bangkay ni Kapitan Lopez lumabas mula sa balon. At dinala ng dinakikitang itim na usok. Sino ang demonyong ito? Di namin kayang protektahan kayo. Patawan kami ng parusa. Parusahan kami! Itigil nyo! Ang nangyari kagabi ay hindi nyo kayang labanan. Kung hindi tumulong si Ginoong Santi, lahat tayo ay patay na ngayon. Mula ngayon, sa loob at labas ng palasyo, huwag maging makasarili. Sundin ang utos ni Ginoong Santi. Ang lumabag sa kanya, walang patawad. Opo, kamahalan! Itatandaan namin! Dumating si Ginoong Santi! Ginong Santi. Ilagay ang mga mesa. Umupo sa inyong pwesto. Alisin ang pigati. Huwag magingay. Manood lang ng langit. Opo. Mga Ginoo, nakita na ba ninyo ang ganitong pangyayari? Kayang labanan ba ito ng tao? Mas gusto kong lumaban sa labas kaysa mabuhay sa bangungot kagabi.
Ang paraan para labanan ang dagat ng pighati ay ang fishing rod. Ano ito? Mayuwagang kapangyarihan! Mayroon bang ganitong tao sa mundo? Masakit pa! Masakit! Kaya totoo ito! Hindi ito ilusyon! Ito ay, hindi ba ito ang ink ng kapalan na binenta kay Harikina? Sinabi ko na nga, ang Kina at Sean ay may masamang balak. Kaya pala pumunta sila sa dakilang bayan. Matagal na pala nila pinlano si tagapagsimula. Hindi ko man lang napansin. Nandito na naman! Hindi pa tapos ang masasama. Gino, tulungan mo ang dakilang bayan! Tulungan mo kami! Walang dapat katakutan! Bukas ang silangan. Hiwalay ang lupa sa pamamagitan ng dambana. Ako'y magtatanggol. Oras na. Wala na ang alon! Toto? Wala na! Wow! Ang galing! Salita ay gawa! Oo nga! Parang may Diyos na dumating. Walang katulad. Parang may tulong ng Diyos. Walang katulad. Ano ito? Bakit nangyari ulit? Ginoong Santi, anong gagawin natin? Ano ito? Magpakita ka na! Labas ka na! Pika. Halo, Pihay! Ano Pika? Ano? Ano yung gagawin? Huwag kang makyabang! Ang mundo ay nasa panganib. Ang salarin ay ang alupihang! Ngayon, ilalabas ko ang latigo ng langit. Naway mundo ay walang paghihirap. Nawai mundo ay walang paghihirap!
Ang naglalamon ng silangang lupain at libu-libong buhay ay ngayon ay sumusuko sa Ginoong Santi. Kamahalan, tingnan niyo po ang ink. Hindi po ba ito ang ink na handang ipagpalit ng mga hari ng Kina at Shion? Ano? Ang ink na yon. Hindi ko akalain na ito ay ang ink ng kapalaran. Sinasabing may ink na ito ay mapapalago ang bayan at mapapayapa ang mundo. Ngunit ang maharlikang dakilang bayan ay hindi nakahanap at itinuring nakatang-isip. Ang Queen handang ipagpalit ang 5 bayan para sa ink? 5 bayan. Kapatid na Syo, gusto ko rin ang 8 na ito. Ang Syon ay magbibigay ng 7 bayan. Kasama 3 malalakas na tarangkahan para sa ink. 10 bayan! Ako ay magbibigay ng 10 bayan! 10 bayan para sa ink. Magandang negosyo ito. Walang dahilan para hindi. Ako ay pumapayag. Anong kapalaran? Ang mga hari ng Kina at Sayon ay nagpapanggap lamang, kaya pala handang ipagpalit ang kalahating bayan. Magaling silang mangloko. Itinapon ko ang tunay na mahiwagang bagay na parang basura. Salamat, Ginoong Santi, sa pagligtas ng dakilang bayan. Pinatay mo ang alupihang at niligtas kami sa pighati. Gino, muling buhayin ang ating bayan. Ako si Don Julio, nagpapasalamat sa tunay na Diyos. Salamat, Ginoong Santi. Magpatawad po ako. Ang pagdating ni Ginoong Santi ay isang malaking biyaya para sa dakilang bayan. Ang alupihang ay puno ng galit ng pighati. Pinipinsala nito ang ugat ng alupihang at nagpapahirap sa mga mamamayan. Ang aking ginawa ay para sa langit at mamamayan. Malaking kabutihan. Malaking kabutihan. Malaking kabutihan, Ginoong Santi. Tumayo na kayo. May lakad pa ako. Babalik ako. Opo, tagapagsimula. Matanda rin na yun. Umuwi na ang dagat ng pighati. Todo ba? Hatid mo ako doon. Sino ang dakilang tao na nagligtas sa dakilang bayan? Matandang Reynaina, ingat po kayo. Matandang Reynaina, anong nangyari? Siya! Sinong sinabi niyo? Yung nagtapos sa dagat ng pighati, si Ginoong Santi? Kilala niyo siya? Yung Gino parang kilala. Siguro nakita ko na siya dati. Guro. Santi, nilabanan mo ang pulang alupihang. Ang talaan ay muling mabubuhay. May ipapagawa ako. Walang pagkakamali. Paunawa po, Guro. Ulit ng kapalaran. Ang dakilang bayan ang iyong kapalaran. Ingatan mo ito. Naiintindihan ko, Guro. Lola, may sakit po kayo. Bakit hindi niya pagpatuloy yung pagpapahinga? Amihan, sabihin mo sa Lola, ang lalaking nagligtas sa dagat ng pighati, ano ang pangalan niya? Mula saan siya? Si Ginoong Santi? Mga 40 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Santi. Humigit kumulang 40 taon na ang nakalipas. Ako at ang matandang emperador naglilibot sa silangan. Narinig namin sa kaharian ng Zafra na sinunog ng matandang Reynaina ang mga libro at pinatay ang mga eskular. Kinuha ang hiyas libu-libong eskular at mga aklat ay nawala. Narinig ng apo ito. Ayon sa kasaysayan, simula na magpatupad ng matandang Reynaina, ipinasunog ang mga libro at pinatay ang mga eskular. Maharlikang Zafra ay may sakit. Halos mawala na ang lahi, sinasabing nilabag ang ninuno. May sumpa. Hindi lang sumpa. Yun ay babala ni Ginoong Santi. Matandang Reynaina, anong ibig sabihin nito? Nang sinunog ang mga libro, biglang lumitaw si Ginoong Santi sa Zafra. Sinabi niyang ito ay pagpatay ng tao. Kung ipagpapatuloy, magwawakas ang lahi.
Kaya pala ang mga Zafra. Sa loob ng ilang dekada, ang dahilan ng paghina. Ang mga Zafra ay talagang hangal. Hindi nakilala ang Diyos. Binaliwala ang babala. Ang ganitong kapalaran, deserve nila. Si ay mga yapitaong gulang. Lola, baka po nagkamali kayo. Hindi ako nagkakamali. May larawan si Ginoong Santi ang matandang emperador. Bilisan! Yung larawan na larawan ng bundok ng diwa, ilapit sa akin. Mahanda, Reina. Nakuha ko na po ang larawan. Buksan mo na! Matandang Lola, ingatan po ang katawan. Siya nga si tagapagsimula. Isang larawan ito noong 40 taon. Ngunit hindi nagbago ang hitsura ni Ginoong Santi. Si Ginoong Santi ay isang buhay na Diyos. Oo nga. Tama. Sa pananaw ni Ginoong Santi, ang 40 taon ay parang isang iglap lang. May Diyos na nagbabantay sa dakilang bayan. Ang dakilang bayan ay tiyak na uunlad. Alalayan ako. Gusto kong makita ang gamit ng Diyos. Tagapaglingkod, dalhin ang ink ng kapalaran. Ang ink ng kapalaran nga. Sayang, magagamit lang ito minsan. Binigyan din ako ni tagapagsimula. Nasasan? Ipakita mo sa akin. Ibinenta ko ito kay Haring Kina. Nabenta ko na. Ano? Napenta mo ito? Ibinenta mo ito! Lola Reina, tawagin ang doktor! Magdala ng sopas, bilis! Ilang dekada na hindi nakita ang ink ng kapalaran. Pinoprotektahan ng bayan. Bakit mo ipinenta ito? Balita! Kamahalan, natapos ang krisis ng Kina at Sayon. Silang ang lupain ng dakilang bayan ay binabantayan. Dahil sa aking katangahan, ako mismo ang nagpalaki ng aking kalaban na tulad ng leon. Sayang! Lola Reina. Huwag magpanik. Isang ink ng kapalaran lang. Bakit ganyan? Tagapagsimula, pwede po bang tulungan si Lola Reina? Ang kapalaran ay hindi nasa ink ng kapalaran. Ang kapalaran ay nasa iyo. Mula ngayon, ikaw ay akin na. Habang nandito ako, ligtas. Salamat, tagapagsimula. Balita! Ang mga Haring Shonakina ay nasa labas na!